اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, atin na naman pong ipagpapatuloy, dudugtungan ang pagtatalakay sa aklat ng ating buting Sheikh na si Sheikh Salih Fawzan hafidhahullah, ang kanyang aklat na Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Sa huling episode, ang pinakahuling paksapo na ating diniscuss ay ang mga ahkam al-hayd, mga panuntunan, alituntunin, pagsasabatas, mga batas hinggil sa pagkakaroon ng hayd ng mga kababaihan. At nabanggit natin na tatlong uri ng dugo ang lumalabas sa mga babae, at ito na nga: una ang hayd, ikalawa ang nifas, at ikatlo ang tinatawag na al-istihada. So ngayon sa araw na ito, ang paksa natin ay ang ahkam an-nifas, ikalawa ang nifas, at ang tinatawag na ahkam al-istihada. No, ang tinatawag na al-istihada, ito ang ikatlong uri ng dugo na lumalabas sa mga kababaihan. Bago ko nga pala umpisahan, mga brothers and sisters, doon sa unang episode, napakaraming mga katanungan ang itinanong, lalong-lalo na doon sa pagbayad ng mga sala. Kasi binanggit natin na kung ang babae mawala yung haid niya sa oras halimbawa ng hapon sa bandang asar, 4 o'clock, 4:30, na hindi pa dumarating ang oras ng Maghrib, ay kailangan niyang bayaran yung Zuhur al-Asr dahil magkapatid yung oras, yung oras ng dalawang sala na ito. Ganun din naman na kapag nawala sa gabi, halimbawa alas 10 o alas 11, bago pa dumating ang oras ng Fajr, ay babayaran niya yung Maghrib at Isha dahil nga magkapatid yung oras ng dalawang sala na ito. Naabutan niya yung isa, yung oras ng Isha, ay kailangan niya ring isabay yung Salatul Maghrib. At nabanggit natin ang arrangement ay batay sa pagkakasunod-sunod nito, na kung saan mauuna ang Maghrib bago ang Isha. So kapag nawala, ito yung ilan sa katanungan, kapag nawala sa gabi, ang babayaran mo lang ay Maghrib at Isha, hindi nakasali yung Asar at Zuhur. No, dahil nawala na yung oras ng dalawang ito. Ang naabutan mo lang yung oras ng Maghrib at Isha. Yun ang una yun natin. Kung ang nawala sa hapon, ang babayaran mo lang yung Asar at Zuhur dahil nga naabutan mo yung isa sa dalawang sala na ito, yung oras ng Asar. Kung nawala naman sa oras ng Zuhur, alauna, alas 2, ang babayaran mo lang ay yung Zuhur. Pagdating ng Asar, sasalahan mo yung Asar sa oras niya. So ganun lang yun, no? At ang pagbayad din, tinanong din, 2 rakaw, 4 na rakaw. 4 na rakaw po. Yung kalagayan ng sala ay ganun din yung paraan ng pagsa. Kung 3 o 4 na rakaw, 4 na rakaw. Yung mga 2 rakaw paiksin, ginagawa lang yan kapag ikaw ay naglalakbay, yung ahkam as-safar. Kapag ikaw ay nasa paglalakbay, no, naglalakbay ka at nawala sa yung dugo ng haid, ay sasalahan mo siya, pwede mo salahan ng 2 rakaw yung taga-4. No, taga-4. Pero kung ang tinutukoy natin nasa lugar siya, hindi siya nagta-travel, ay babayaran niya na ganun pa rin yung bilang ng sala. Kung hindi po siya musafir, hindi siya nagta-travel. Kung Zuhur 4, Asar 4. Okay? Meron din nagtanong, kung nawala sa umaga, alas 8 ng umaga, alas 9, kailangan bang bayaran yung Fajr? Hindi na, kasi lumabas na yung oras ng Fajr. Lumabas na yung oras ng Fajr. Hindi katulad dun sa Asar at Zuhur na naabutan mo sa Asar, naabutan mo yung oras ng Asar. Okay? Kasi nawala siya natin sa hapon. So, isasabay mo yung Zuhur dahil sabi ng mga scholar, ilan sa paliwanag, ay magkapatid sila sa oras, sa hapon. Ganun din sa Maghrib at Isha, na kapag nawala ay sa oras ng alas 9, alas 10. So naabutan mo yung oras ng Isha. So isasabay mo na yung Maghrib. Ito ay panuntunan, no? Sa umaga, pag nawala alas 8, alas 9, wala na yung oras ng Fajr. So hindi mo na babayaran. Okay, maliligo ka lang, antay mo na yung Zuhur, saka ka na magpapatuloy. So ilan yun sa mga katanungan, no? Itinanong sa atin. Ganon din, itinanong, Ustad, narinig daw namin
na kapag yung haid ay antay muna daw yung 7 days. Yun daw yung pinakamatagal. Kahit daw nawala sa 5 days, 6 days, ay antay muna yung 7 days, saka daw po ako maliligo at magpapatuloy ng sala. Mali po yun, napakalaking pagkakamali yun. Ang basihan ay kung kailan mawawala ang dugo, kailan hihinto. Kung ang period mo ay 3 days, kapag nawala, after 3 days, wajib, kailangan mo nang maligo at magumpisang magsala. Hindi mo na aantayin yung 7 days na iyan na binabanggit nabanggit. Hindi po totoo yan. Kapag ang period mo 5 days, kapag nawala ng 5 days, kailangan mo ng wajib ka nang magumpisang magsala. Maliligo ka muna, saka ka magsasala. Hindi mo na aantayin yung 7 days. So maling sinasabi na nagsabi na kailangan mo daw antayin yung 7 days. Kahit pa daw nawala yung haid mo bago pa mag 7 days, ay kailangan mo daw kompletuhin o di kay antayin yung 7 days, saka ka makapagsala, mag-uumpisa magsala. Mali po yun. Ang basihan kung kailan hihinto, kailan mawawala yung dugo ng haid. Okay? Ngayon, umpisa natin talakayin ang ahkam an-nifas. So ano yung nifas? Ito yung ma'ruf, no? Ang nifas ay ito ang dugo na lumalabas matapos magsilang ang isang babae o dugong lumalabas pagkaraan ng panganganak. So kapag nagsilang ang babae, no, isa sa nakatagda sa kanilang lalabas na dugo ay ang tinatawag na nifas, no? Ang tinatawag na ang nifas. So ito ang tinatawag po na nifas ay ito yung dugo na lumalabas pagkaraan ng panganganak o pagsilang ng isang babae. So may mga panuntunan dito. Anong panuntunan? No? Bilang summarize, madaling unawain ng nifas, sabi natin dito, ang mga panuntunan ng nifas ay magkapareho o kahalintulad mismo ng nabanggit sa haid. Ano yung mga nabanggit natin na mga panuntunan sa haid ay kapareho po mismo ng ahkam ng nifas. Ano ibig sabihin dito? Nabanggit na rin doon na kapag may dugong, may haid ang babae, hindi pwede sa kanya magsala, hindi pwede mag-ayuno, hindi pwede makipagtalik sa kanyang asawa. Ganun din po sa nifas. Yung mga panuntunan na nabanggit natin sa haid ay ganun din mismo, no? Ganun din mismo. Na hindi rin ang babaeng may nifas, dugong nifas, hindi pwede magsala, hindi pwede mag-ayuno, hindi pwede manatili sa masjid, hindi niya pwedeng direct hawakan ng mushaf, hindi sa kanya pwede magtawaf, hindi sa kanya pwedeng sumipi o makipagtalik sa kanya ang kanyang asawa, at iba pang panuntunan na banggit sa haid ay ganun din na magkapareho sila ng haid. At yung mga nabanggit natin na pwede sa haid ay pwede rin sa nifas. Yung pagbabasa ng Quran, no, wag lang niyang hawakan ng mushaf o di kaya yung dhikr, yung dua. So katulad po mismo, iribin nyo lang yung mga ahkamul haid ay kahalintulad po mismo ng ahkam ng nifas. Okay? Ngayon, ilan din sa paksa, gaano ba katagal ang nifas? Gaano katagal nananatili ang nifas? Ayon sa ating mga scholar, ang pinakamatagal na pananatili ng dugong nifas ay 40 days, 40 araw. So balit ang gagawing basihan po ng babae sa pag-uumpisang magsala ay kung kailan hihinto o titigil ang dugong nifas. So kahalintulad din ito. Ang binanggit lang natin, sabi ng mga eskola, tumatagal daw minsan ang dugong nifas sa 40 days. Pero hindi nangangahulugan na aantayin mo pa ang 40 days saka ka mag-umpisa magsala. So anong gagawin mo basihan? Ganun din yung nabanggit natin. Kung kailan hihinto, kailan titigil yung dugong nifas, ay kailan ay doon ka mag-umpisa magsala pagkaraan mo maligo. Anong ibig sabihin nito? Yung babae, isang babae, pagkaraan niya manganak, lumabas yung dugong nifas. Pagkaraan ng 7 days na huminto, nawala yung dugong nifas. So, wajib na siya ay maligo at magumpisa ng magsala. Hindi na niya aantayin yung 40 days. Yung 40 days na yan, binabanggit lang ng mga scholar dahil yan daw yung tagal. Maaring may mga babaeng tumatagal yung dugong nifas nila ng 40 days. Pero ang batayan, basihan kung kailan mag-uumpisa ang babae na magsala kapag kung kailan hihinto at mawawala yung dugong nifas. Kung huminto after 2 days, 3 days, 5 days, nakita niyang huminto, nawala na yung dugong nifas, wajib na siyang maligo at mag-umpisang magsala. No? Mag-umpisang magsala o di kaya mag-ayuno kung sa buwan ng Ramadan. So ito yung panuntunan ahkam ng nifas. Pangatlo, at ito ay medyo mahirap na paksa, no? At i-focus natin to, at tatalakay natin ng detalyado dahil ang ikatlo, ang istihada, ay minsan nakakalito.
no, dahil meron siyang magkapareho minsan minsan naguguluhan, nakakagulo, nakakalito, na para bagang kahalintulad siya ng hide, yung dugo, yung uri niya, o di kaya minsan paano mo pakikitunguhan, no? Ano yung hatol mo na ikaw ay nasa istihada. So minsan napakahirap na kalagayan ito sa mga kababaihan. Hindi nila kayang bigyang emphasize, bigyang diin kung ito ba ay hide o kung ito ba ay tinatawag na istihada. So ito yung paksa natin, mga kapatid, na kailangan natin bigyang diin, no? Pag-aralan natin, unawain po natin mabuti. So focus kayo sa akin, no, sa ating tatalakayin hinggil sa istihada. So ang unang tatalakay natin ay ano nga ba ang tinatawag na istihada? Okay, ano nga ba ang tinatawag na istihada? Bilang pambungad, mga sisters, isamaris ko sa inyo, magbibigay ako ng maiksing summarize, no, kabuuan ng panuntunan ng istihada, tapos i-detalye natin. Ang istihada, kapag ang babae siya ay nasa istihada, ay kailangan niyang magsala at kailangan niyang mag-ayuno, gawin yung mga kautusan. Kapag ang babae ay nasa istihada siya, no, mamaya tatalakay natin kung anong istihada. Basta ang unang kabuuan, summarize ng hukom ng istihada, kapag ang babae napagtanto niya ito istihada, wajib sa kanyang magsala. Yun ang muna, no? Hindi kahalintulad ng haid. Ngayon, ang tanong lang, paano natin mahatulan na ito ay istihada, ito ay haid? So ito yung dapat natin maunawaan at alamin. So ngayon muna, ano yung istihada? Ang istihada, ito ang dugo na lumalabas mula sa ibabaw ng sinapupunan, matres ng isang babae, at ito ay abnormal na pagdurugo, at ito ay isang uri ng sakit o karamdaman. So ito daw yung tinatawag na istihada, na isang dugong sakit o karamdaman. May mga ilan sa mga kadahilan ng nababanggit ng mga doktor kung bakit lumalabas itong istihada na ito. May ilang mga kadahilan ng kung bakit lumalabas itong uri ng sakit na dugo na tinatawag na istihada. No? So ito yung kahulugan ng istihada, mga sisters. Pangalawang paksak, gaano katagal na nananatili ang istihada sa isang babae? Walang limitasyon, no? Hanggat may nakikitang dugo na ang katangian ay dugo ng istihada, ay may tuturing itong istihada. So minsan ang istihada nagtatagal daw ito ng matagal. Minsan may 15 days, 20 days, subhanallah, nananatili sa babae itong tinatawag na dugong istihada. So walang limitasyon, no? Walang limitasyon. Nagkakaiba ang mga kababaihan sa tinatawag na istihada. Ngayon ang kailangan natin maunawaan dito, ano yung kaibahan ng haid at ng istihada. So ito yung ito yung mahalagang paksa, no, panuntunan na dapat maunawaan ng mga kababaihan para mabigyang diin nila na ito ay haid, ito ay istihada. Ano yung kaibahan? No? Anong kaibahan ng haid at ng istihada? Una rito, at ito hindi nabanggit nga pala sa aklat ng ating Sheikh, at isinali ko lang para mas lubos natin, madali natin maunawaan. No? Sabi dito, una, ang haid ay likas sa mga kababaihan. Samantala, ang istihada ay isang uri ng sakit o karamdaman. Yun ang una, no? Na ang haid likas sa mga kababaihan. Samantala, ang istihada ay isang uri ng sakit o karamdaman na lumalabas dahil sa mga kadahilanan, no? Kadahilanan na nabanggit ng mga doktor. Ikalawa, ang haid ay lumalabas sa natatanging panahon. Samantala, ang istihada naman ay maaaring lumabas kahit kailan. No? So ang iyon ang kalawa, ng haid lumalabas sa natatanging panahon. Ang haid, halimbawa sa babae, yung may haid, may period siya every day ay every month sa first week o di kasi second week, depende, no? Ang istihada, hindi natin alam kung kailan lalabas sa mga kababaihan. Biglaan na lang yan o di ka dahil nangyari sa kanya itong sakit na ito, bigla na lang lumalabas ito. Sinasalungat niya yung period niya. O di kaya minsan maaring sumasabay din sa period ng babae, yung regla niya. Okay? So hindi natin alam kung kailan lalabas itong istihada na ito. Hindi katulad ng haid na lumalabas sa natatanging panahon. Ito yung ikalawang kaibahan nila. Ikatlo,
At ito ay pagdating sa kulay, no, kalagayan ng dugo, at ito ay dapat nating malaman. Ang haid ay madilim ang pagkapula, madilim. Dugong regla pula pero may pagkaitim o may pagka-madilim siya. At ito ay alam ng mga kababaihan. Samantala, ang istihada ay normal ang pagkapula. Okay, ito yung nabanggit ng ilang mga doktor, mga ilang scholar din na kaibahan ng haid, yung dugo ng haid ay madilim yung pagkapula niya, may pagkamaitim. At ito ay alam ng mga kababaihan. Yung istihada naman daw ay normal yung pagkapula niya. So, mapagtatanto natin, sa kulay lamang malalaman natin na ito ay istihada, ito ay haid. Ikaapat daw, ang haid ay malapot, samantala ang istihada ay hindi. So ang haid daw medyo may pagkamalapot yung dugong regla, yung istihada ay hindi, no? Kalimang kaibahan, ang haid ay mabaho, no? Samantalang istihada daw ay hindi. So ito din ay kaibahan ng haid ay mahatulan natin ng dugong haid do dahil yung amoy niya, no, may mabaho, samantalang istihada daw ay hindi. Ikaapat, ang haid ay masakit sa pakiramdam, samantalang istihada ay hindi. So maaaring ilan sa mga kababihan to, no, nangyari na madalas sa mga yung haid masakit sa pakiramdam, no. Minsan nakakaranas ng kirot, no, masakit na pakiramdam ang haid. Ang istihada daw ay hindi. So ito yung mga 6 na kaibahan ng haid at ng istihada. Pinakamahalaga dito siguro ay yung kulay, no, yung kulay at yung pagiging malapot nito. So ito yung pinaka malinaw na kaibahan ng haid at ng istihada. Ngayon, mga panuntunan at batas ng istihada. Lahat ng panuntunang nabanggit sa may regla at nifas ay hindi applicable sa istihada. Lahat ng panuntunan nabanggit sa may regla at nifas ay hindi applicable sa istihada. Ibig sabihin, ang babaeng may istihada, kapag ikaw na babae, nahatulan mo na ang dugong ito ay istihada, batay sa mga nabanggit natin na kaibahan, ay hindi sa iyo applicable yung mga ahkam al-haid at nifas. Dahil dun sa nabanggit natin pauna, na kapag ikaw ay mayroong istihada, nahatulan mo na ito ay istihada, dugong istihada, kailangan mo magsala, kailangan mong maaring magsagawa ng sala pagkaraan niya maligo. No, pagkaraan niya maligo. Ibig sabihin, halimbawa, mamaya, yung unang kalagayan na babanggitin natin, na may regular period yung dugo ng babae, no? Pagkaraan ng period niya, regular sa kanya yung period ng pagdating ng regla, halimbawa 5 days. Pagkaraan ng 5 days, 6 days, 7 days, dumarating pa rin sa kanyang dugo at kakaiba yung dugo na dugong istihada. Ang gagawin niya after ng 5 days, maliligo siya at magsasagawa siya ng wudu at magsasala na siya kahit pa lumalabas na sa kanya itong dugong istihada dahil nga regular yung pagdating sa kanya ng regla. Pagkaraan ay dumabas itong istihada na ito at napagtanto niya doon sa kulay o di kaya kaibahan ng haid at istihada at napag-alaman niya na ito ay dugong istihada, magpapatuloy siya sa pagsasala, mag-uumpisa siya pero maliligo muna siya. At nabanggit din na tatakpan niya yung masilang parte ng katawan, pwede niyang takpan ng mga ilan sa mga ginagamit ngayon, halimbawa yung napkin, at magsasala na siya. Subalit daw, ilan din sa panuntunan, magsasagawa siya ng wudu sa bawat sala dahil ang paglabas ng istihada ay isang uri ng najis o nakakasira ng wudu. So yung babae habang kahit nasa kanyang istihada, magsasala siya pagkaraan niya maligo, no? Pero sa bawat sala ay kailangan niyang hugasan yon at kailangan niyang magwudu ulit. Magwudu sa bawat sala kapag lumalabas itong dugong istihada sa pagitan ng dalawang sala. No, pagkaraan niya magsala ng vuhor, 1:00, 2:00 lumabas yung dugong istihada. Pag dumating yung asar, no, ay magwudu na naman siya ulit. No, magwudu na naman siya ulit. Yung wudu lang ulitin. Yung pagligo hindi na uulitin. Sapat na yung unang ginawa niyang pagligo. No? Bigyan din natin to. Ang inuulit lang niya ay yung wudu kapag lumalabas yung dugong istihada. Sa bawat sala ay magwudu siya kapag lumalabas itong dugong istihada. Pero yung pagligo ay sapat na po yung unang ginawa niyang pagligo. So now ay naging naging malinaw. Kabilang din sa panuntunan, yun na nga, maaaring magsagawa siya ng tawaf. Dahil hindi itong istihada, hindi haid.
no, hindi height, ito ay sakit lamang. Ito ang dapat nating maunawaan. Ang babaeng may istihada ay para siyang tahir, malinis, lumalabas lang to dahil sa sakit. Hindi katulad ng dugong nifas o dugong haid na talagang nakatagda na ito sa kanila, no, na binigyan panuntunan. Ang istihada ito ay uri lamang ng sakit. So ang sayo lang babae, kailan mo mahatulan itong dugong lumalabas sayo ay dugong haid ba o dugong istihada? Kapag dugong istihada ay para bagang ikaw ay dalisay na para kailangan mo na magsalam, pwede sa yung magtawaf, no? Pwede mong hawakan ng Quran, pwedeng manatili sa masjid, pwedeng mag-ayuno at iba pa, no? At iba pang mga panuntunan na katulad ng normal na ginagawa ng mga babae. So ito yung sa mga panuntunan ng al-istihada, na yung mga ipinagbawal sa haid at nifas ay hindi applicable sa istihada. So gagawin niya yung mga pagsasala, gagawin niya yung pag-ayuno batay sa atin nabanggit na pagkaraan niya maligo, magwudu siya, tatakpan niya yung masinang parte ng katawan, at kapag dumarating sa kanya ito, pagdating ng ikalawang sala ay hugasan niya ulit at magwudu na naman siya. So, bawat sala ay magwudu siya kapag lumalabas yung tinatawag na istihada. Ngayon, mga kapatid, lalo na sa ating mga sisters, paano mahatulan ng babae na ang lumalabas sa kanya ay haid o istihada? Paano daw niya mahatulan? Kasi may mga kalagayan yung binanggit ng ating mga sheikh, lalo na si Sheikh Salih Al-Fawzan. Binanggit niya rito, no, na may ang babae, babaeng may istihada ay may tatlong kalagayan. No, basahin natin. Unang kalagayan, babaeng may maayos na regla, regular period yung babae. Ibig sabihin, alam niya kung kailan ito dumarating sa kanya, at gayon din alam niya kung gaano ito katagal na nananatili sa kanya. Ibig sabihin, regular period yung babae. Alam niya, every month meron siyang alam niya 3 days, 5 days yung period niya ng regla. So meron ang tawag dito regular period, yung meron siyang regular period, no, yung babae. Ang hukom o batas dito, basahin natin ay kapag dinatnan siya ng dugo sa bahagi ng buwan ng kanyang nakasanayan, maging anuman ang katangin ng dugo na ito, ay tuturing niya itong regla. Pagkatapos ng dami ng araw na kanyang nakasanayan at dumadaloy pa rin ng dugo, ay tuturing niya ito na istihada. Anong halimbawa nito, no? Yung kanina binanggit natin, yung babae meron siyang regular period na every month 5 days. Halimbawa na natin 5 days ang period niya. Dumating sa kanya halimbawa first week. Halimbawa natin December 1. Dumating regla niya. At ang period niya, 5 days. Pagkaraan ng ikalimang araw, nawala yung dugong regla. Dahil nga, meron siyang regular period. Biglang may lumabas na dugo, no, na nagpatuloy sa ika-6 na araw, ika-7 araw. Subhanallah. So, mahatulan niya na ito ay dugong istihada, lalo na kung ang kulay ay kahalintulad dun sa nabanggit natin, no, na yung regla ay madilim, may pagkaitim yung pula, yung dugo, yung istihada normal na pula, at yung haid malapot, yung istihada hindi. So meron siyang regular period, biglang lumabas sa ika-6, ika-7, may lumabas na dugo. Mahatulan niya na ito ay dugong istihada. Dahil regular period yung kalagayan niya. So anong gagawin niya? Doon sa after 5 days, pagkaraan niya maligo, no, magpapatuloy na siya kahit lumalabas itong dugong istihada na ito. Dahil mahatulan niya na dugong istihada dahil meron siyang ada ma'rufa, meron siyang regular period, no? So ang gagawin lang niya, magpapatuloy siya magsala o kaya mag-ayuno, at hugasan niya yon bawat sala, mag-ayuno siya, hugasan niya, magwudu siya at magsasala siya, magpapatuloy siya dahil meron siyang regular period. Ikalawa, at itong ikalawang kalagayan. Dito tayo, itong mahirap na kalagayan, itong ikalawa at ikatlo. Pangalawang kalagayan, babaeng hindi maayos ang regla, irregular period. Ibig sabihin ay hindi niya alam kung kailan ito dumarating sa kanya. At gayon din na hindi niya alam kung gaano ito katagal na nananatili sa kanya. At ang daloy sa kanya ng istihada at regla ay natutukoy o bukod, natutukoy. Ibig sabihin dito, mga sisters, ikalawang kalagayan ng babae, hindi maayos yung regla niya, irregular period. Ibig sabihin, hindi niya alam kung kailan dumarating sa kanya yung dugong regla at dugong istihada.
irregular period yung babae. Wala siyang maayos na pagdating ng regla. Ito yung tinatawag na irregular period. Alam to ng mga kababaihan. Subalit, sa ikalawang kalagayan na ito, nabibigyan diin niya yung katangian ng dugong regla at yung dugong istihada dahil doon sa nabanggit natin na kaibahan. Pagka malapot, pagka maitim yung dugo, yung amoy din niya. So, natutukoy, ito yung tinatawag natin na natutukoy yung magkabukod. Natutukoy niya, mahatulan niya, yung dugo na ito ay dugong regla, yung dugo na ito ay dugong istihada. Kapag yung babae po ay irregular, ikalawang kalagayan, kapag ikaw babae regular, doon ka sa naunang nabanggit natin na unang kalagayan. Kapag ikalawa, irregular yung babae, itong gagawin niya. No, kapag kaya niya, basahin natin yung batas, ang hukom o batas dito, ituturing niya na regla ang dugo na tumutugma sa mga katangian ng dugo ng regla at ituturing naman niya na istihada ang dugo na tumutugma sa mga katangian ng dugo ng istihada. Anong ibig sabihin nito? Kapag yung babae irregular, yung period niya, may lumalabas na dugo. Ang hatol nito, yung araw na lumalabas yung dugong regla, ituturing niya itong dugong regla. Hindi siya magsasala, hindi siya mag-ayon. Isasakatuparan niya yung ahkam al-haid. Yung araw na lumalabas, yung oras na lumalabas yung istihada, ituturing niya po itong dugong istihada na kung saan magsasala siya, no, gagawin niya din yung ahkam al-istihada. Kapag natutukoy niya yung dugong regla at dugong istihada dahil nga kaya niyang bigyang diin, pagibahin dahil dun sa mga kaibahan. Okay? So yung oras o sa araw na lumabas yung dugong regla, mahatulan mo dugong regla ito, huwag ka magsala. Dahil haram, hindi pwede. Kapag nahatulan mo na ito ay dugong istihada, no, ikaw ay magsala, magpatuloy. Pero maligo ka muna. Sana po naunawaan natin. No, ito yung irregular period dito sa babaeng hindi maayos yung regla niya, yung paglabas ng dugo, no, meron siyang irregular period. So ito yung gagawin niya, no, maaring nananatili sa kanyang dugo 15 days, 20 days. O hindi alam kung kailan titigil, irregular period. So kung yung dugo na mahatulan mo ito ay dugong regla, wag kang magsala, wag kang magayuno, no? Yung dugo na istihada, mahatulan mong istihada, magpatuloy ka sa pagsasala. Batay dun sa panuntunan na nabanggit natin kanina sa paraan ng pagsasala, yung panuntunan na gagawin mo. So sana'y nabigyang diin natin, no? Ikatlong kalagayan, at ito ay mahirap din na kalagayan, sabi ng ating Sheikh, tulad rin ng ikalawang kalagayan, subalit ang kaibahan ay ang daloy sa kanya ng istihada at regla hindi natutukoy o hindi magkabukod, ibig sabihin naghalo ang dugo. Subhanallah. So ito'y mahirap na bigyan diin. Allah alam kung nangyayari ito sa mga kababahian na ikatlong kalagayan, kalintulad ng ikalawa. Ano ibig sabihin ng kalintulad ng ikalawa? Irregular din siya. Irregular period. Pero ang kaibahan doon sa ikalawa, natutukoy niya, nahatulan niya, alam niya yung katangian ng dalawa. Dito sa ikatlo, hindi niya kayang bigyan diin dahil nagkahalo yung dugo. So mahirap, subhanallah. No, mahirap na bigyang diin dahil hindi niya nagkahalo yung dugo ng istihada, dugong regla, hindi niya kayang bigyang gawan ng parang bigyang diin kung alin dito ang dugong haid, alin dito ang dugong istihada. Halimbawa, tulad kung ang unang nakita niya dugo ng regla at ilang sandali ay lumabas na dugo ng istihada at ilang sandali lumabas na naman ng dugong regla. So nagkakahalo, subhanallah, hindi niya kayang bigyan diin. Okay, so anong hatol dito? Anong hatol dito mga sisters? Ang hukom o batas dito ay tutularan niya ang kadalasang dami ng araw ng regla ng mga babaeng malapit sa kanya, tulad ng kanyang nanay o mga kapatid na babae. Kung gaano ito katagal nananatili sa kanila, ay siya ay mag-umpisa sa unang araw na makita ng dugo at ang mga nalalabing araw ay tuturing na istihada. Anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin nito mga sisters sa ikatlong kalagayan, ang gagawin mo kapag itong kalagayan, nasa ikatlong kalagayan ka, ang gagawin mo, tutularan mo yung period, yung kadalasang nakasanayang period ng mga babaeng malapit sa iyo. Kung ang nanay mo o kaya sister mo, ang period nila 5 days, 7 days, sabihin natin 5 days. Yun ang tutularan mo. After ng 5 days, sa loob ng 5 days, hindi isasagawa mo yung ahkamul haid.
Hindi ka magsasala, hindi ka mag-aayun. Yung mga panuntunan na nabanggit sa haid. Pagkaraan ng 5 days, no? Pagkaraan ng 5 days ay saka ituturing mo ng istihada yung lumalabas. Okay? Ituturing mo ng istihada yung lumalabas na kung saan maliligo ka. Pagkaraan nito ay mag-uumpisa ka na magsala. Tatakpan mo yung isang basilang parte ng katawan at magwudu ka sa bawat sala. Pero ang gagawin mo batayan, 5 days, 7 days, yung mga babaeng malapit sa iyo. No? Halimbawa, yung sister mo o di ka yung nanay mo, ang period nila 5 days, 6 days, yun ang kukunin mo dahil yun ang tutularan mong period mo. Dahil nga irregular period ka, pagkatapos hindi mo pa kayang bigyang diin ang alin dito ang dugong haid, alin dito ang dugong istihada. So ang gagawin ng babaeng nasa ikatlong kalagayan ay pipili siya o kukuha siya, tutularan niya yung period ng babaeng malapit sa kanya. Halimbawa, nanay niya, kung ang period niya o kaya kapatid niya, ang period niya 6 days, yun ang tutularan niya. So 6 days siya hihinto, hindi magsasala. Pagkaraan ng 6 days, maliligo siya at magpapatuloy na siya magsala. So ito po ang tatlong kalagayan ng istihada. So ikaw babae, itong tatlong kalagayan na nabanggit natin, ito ang gagawin mo. So titignan mo muna kung saan kakalagayan sa nabanggit natin. Regular period ba? So nabanggit natin kung anong gagawin ng babaeng may regular period pagkaraan lumalabas itong dugong istihada. Pangalawang kalagayan, irregular period. No, irregular period. Tapos kaya mong bigyan diin alin dito ang dugong haid, alin dito ang dugong istihada. So nabanggit natin yung mga araw, oras na may dugong haid, hindi ka magsasala dahil nabibigyan mo diin na ito'y dugong haid. Yung mga oras o araw na mayroong dugong istihada, ituturing mo itong istihada at isasakatuparan mo yung ahkam ng istihada na kung saan magsasala ka, mag-aayuno ka. Pagkara mo maligo at mag-ablusyon ka sa bawat sala. Pangatlong kalagayan at itong mas mahirap, no, irregular din siya, subalit nagkahalo yung dugo, naghahalo. Hindi niya kayang bigyan diin kung alin ba dito ang haid, kung alin ba dito ang istihada. So anong gagawin mo ayon sa ating mga scholar, lalo na ang ating sheikh, na pipili siya, tutularan niya yung period ng malapit sa kanya. Kung ang sister niya, nanay niya 6 days, yun ang kukunin niya. So 6 days siya, hihinto sa pagsasala. Pagkaraan nito ng 6 days ay magpapatuloy na siya kahit pa lumalabas itong dugo na ito dahil ito ay dugong istihada. So nawin maunawaan. So ikaw na sister, titingnan mo saan ka dito sa tatlong kalagayan na nabanggit at isasakatuparan mo, gagampanan mo yung hukom batas na ating nabanggit. So naway naging malinaw po, no? Sinulat natin, iniprint natin, binasa ko para mas madaling maunawaan. So ngayon, kabila naman to mga brothers and sisters na ating matatalakay hinggil sa mga ahkam ng haid, ahkam an-nifas at ahkam al-istihada. Dito, bilang panghuli, no, mahalagang sa page 70, sabi ng ating sheikh, minsan daw yung mga babae umiinom ng pills o di kaya gamot para hindi dumating sa kanila yung haid. Para daw sila ay makapag-ayuno sa buwan ng Ramadan o di kaya makapagsagawa ng Hajj sa mga araw ng Hajj. Anong hatol dito? So isiningit to ng ating sheikh na maaring madalas ito itinatanong din, no? Anong hatol ng pag-inom ng pills o di kaya gamot para matigil hindi dumating yung dugong haid sa kadahilanang para daw siya makapag-ayuno, no? Lalo na daw kapag Lailatul Qadar, gusto niyang makapagpatuloy sa pagsamba o di kaya pag-hajj o kaya mag-umrah siya at malam niya na sa araw na ito ay darating sa kanyang period, so nasasayangan siya, iinom siya ng gamot para lamang huminto, hindi dumating sa kanya yung haid. So ano yung hatol nito? Okay? Sabi ng ating sheikh, فإن كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم فترة ولا تقطعه فلا بأس بتناولها. وإن كانت تقطع الحيض قطعا مؤبدا فهذا لا يجوز إلا بإذن الزوج لأن هذا يترتب عليه قطع النسل. Ang summarize nito, kung ang iniinom mong pills na ito ay napagtanto natin ang gamot na ito, summarize ko sa inyo, walang side effect. Okay? Pangalawa, alam ng asawa mo. Ikatlo, at itong pinakamahalaga na mapapagtanto natin na yung pills na yan ay mahinto lamang doon sa mga araw na ginugusto mo, no? Nilalayom mo, ay pwede ipinapahintulot.
no, kapag walang side effect at alam ng asawa mo. Pangatlo, tawag ba rito, hindi kanya mapipinsala na kung saan may hinto lamang yung dugo doon lamang sa mga ilang araw. Kasi kapag daw sabi ng ating Sheikh na yung gamot na iyon ay may hinto na niya yung dugo mo ng panghabang buhay, pangmatagalan, ay hindi pwedeng ang pag-inom sa ganitong pills o ganitong gamot. Okay? So kung ang gamot na inumin mo lamang ay temporary lamang dun sa mga araw, napagtanto na sabi ng doc, pwede yan kasi ang pills na yan ay ihinto sa'yo ng hindi talaga sa'yo darating yung dugo sa buwan na ito o di kaya sa araw na ito. Pagkaraan ay darating na sa iyo. Walang side effect na ganon. So pwede mong inumin to. Okay, para lamang makapagsagawa ka ng Hajj o di kaya makapag-ayuno ka, at dapat alam din ng asawa mo. Magpapaalam ka sa asawa mo. So ito yung summarize ng masala na ito sa pag-inom ng pills para mapigilan yung pagdating ng dugong haid. Ang mahalaga, walang